Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kapastoran, mga lingkod ng Diyos, at mga kapatid kay Kristo. Sana ay nasa mabuti at maayos ang ating kalagayan sa oras na ito. Tayo po sa linggong ito ay gumugunita o umaalala sa isang dakilang gawa upang tayo, ako at ikaw, ay magkaroon ng buhay. Buhay na kaligtasan ng bawat isa sa atin at buhay na walang hanggan. Ito ay pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po taon-taon ay may tinatawag pong mahal na araw, Semana Santa o Holy Week sa English. At sa mga darating na araw, lalo na po sa araw ng Biyernes o Biyernes Santo na tinatawag, maraming mga simbahan ang magsasagawa ng kanilang pagtuturo sa huling wika na winika ng ating Panginoong Hesus habang siya'y nandoon sa cross at nakapahinga. Subalit ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan, ano nga po ba ang kahalagahan ng pagkamatay sa cross ng ating Panginoong Hesus? At iyon po ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa oras na ito. The importance of Christ dying on the cross, o ang importansya o ang kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa cross. Sinasabi sa salita ng Diyos sa unang Pedro talatang 1 o kapitulo 1 talatang 10 hanggang 11. Ang kaligtasan iyan ay sinisiyasat at sinasaliksik na masikap ng mga propeta na nanghula tungkol sa biyaya na darating sa inyo, na sinisiyasat kung ano o kung anong panahon ang ipinahihiwatig ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang ito'y nagpatotoo ng una sa mga pagdurusa ni Kristo at ang kalawalatian kasunod nito. Sinasabi din po, mga kapatid, mga kaibigan, sa aklat po ni San Lucas sa kapitulo 24 sa talatang 46 hanggang 47. Ganito po ang sinasabi. Lucas chapter 24 verses 46 and 47. At sa gayon, nararapat na magdusa si Kristo at mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at upang ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga makasalanan ay ipangaral sa kaniyang pangalan sa lahat ng mga bansa simula Jerusalem. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapako kay Kristo sa krus ay kailangan para sa kaligtasan ng tao. Para sa kaligtasan ko at para sa kaligtasan. Sinasabi dito na kinakailangan si Kristo ay maipako sa krus. At ang pagkakapako ni Kristo sa krus ay siyang magdudulot ng kaligtasan para sa tao. Ang kaligtasan ito ay walang sino mang pwedeng makagawa. Kaya nga po, ang tawag po dito ay, sa Griego ay soteriology. Ang ibig sabihin, kaligtasan, tanging si Kristo lamang ang makakagawa. At walang sino man ang pwedeng gumawa po ito. Sa ating pambungad na katalata o pambungad na kasulatang ating binasa, mababasa natin doon ang tungkol sa kaluwalhatian na mangyayari. Kaluwalhatian o sa English ay glory na mangyayari kasunod ng pagdurusa ni Kristo. Ibig sabihin, kapatid, kaibigan, ang pagdurusa ni Kristo ay meron pong bigay o dulot na kaluwalhatian o glory. At makinig po tayong mabuti. Ang bahagi ng glory o ng kaluwalhatian dahil sa pagdurusa ni Kristo ay ang kaligtasan ko at kaligtasan mo. Ang kaligtasan ng tao.
ang kaligtasan, kapatid, kaibigan, ay sumasaklaw. Ang kaligtasan ay bumubuod sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Dapat nating maintindihan at maunawaan na ang pangyayaring ito ay dahil sa kagustuhan ng Diyos. Sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng ginawa na pagdurusa ni Kristo, ang kanyang pagkakapako sa krus, ay nagbigay at nagdulot sa atin ng maraming bagay na pakinabang natin sa buhay. Ano-ano po ang mga ito? Nakapaloob o sumasaklaw sa pagdurusang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, una sa lahat ay buhay. Buhay. Ang sabi doon, I came to give you life. Ako'y pumarito upang magbigay ng buhay. So kapatid, kaibigan, napakaliwanag na ang pagdurusa at ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nagbigay sa atin ng buhay. Hindi lamang po buhay, kundi ng kalusugan as a whole. Kalusugan as a whole. Hindi lamang kalusugan espiritual o kalusugan pisikal, kundi kalusugan sa lahat ng aspeto ng ating buhay na kailangan natin. Hindi lang po kalusugan ang dulot ng pagdurusa na ginawa ni Kristo, kundi kayamanan. Wealth. Kayamanan. Kayamanan na dulot ng biyaya na galing sa Diyos dahil kay Kristo. Kayamanan at kasaganaan. Kasaganaan at kaaliwan. At marami pang iba. Kapatid, kaibigan, siya'y nagdusa. Tandaan natin, huwag natin kakalimutan na si Kristo'y nagdusa. Hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa Diyos. Siya'y nagdusa para sa iyo at para sa akin. Siya ang humalili sa cross na dapat tayo ang nandoon. Siya ang pumalit sa ating posisyon. Siya ang pumalit sa ating pwesto. Siya ang napako sa krus na dapat tayo iyon. Siya ang pumalit sa iyo at sa akin upang tayo na makasalanan at dapat mamatay, siya ang gumawa nito. Ang lugar natin ay kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ang lugar na meron ng Panginoon ay buhay at katuwiran. Life and righteousness. Tayo ay merong kasalanan at ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Subalit, kapatid, kaibigan, merong namatay para sa ating kasalanan. Merong namatay para sa atin. At sa kanyang kamatayan, ang ibinibigay nito sa atin ay buhay at katuwiran. Life and righteousness. Sinasabi ng Biblia, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, tayo po ay gumaling. Isaiah chapter 53 verse 5. Doon po natin ito mababasa. Siya ay ginawang may kasalanan para sa atin. Siya po ay wala kasalanan. Perpekto. Siya ay may buhay at may katuwiran. Tayo may kasalanan at kamatayan. Pero, siya po ang kumuha ng ating kasalanan. Siya ang umako ng ating mga kasalanan. Okay? Siya ang gumawa. Siya ang namatay para sa atin, kapatid, kaibigan. Okay? Na ang kasalanang ito, kapatid, ay pinalitan niya ng katuwiran
ng Diyos. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Hindi ka lang iniligtas ni Jesucristo sa iyong kasalanan. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang buhay at kalikasan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi doon, hindi ka lang, okay? Hindi ka lang iniligtas ni Kristo mula sa kasalanan, kundi ibinigay pa niya sa atin ang kanyang buhay at kaligtasan. Hallelujah. Kapatid, kapag naintindihan mo, kapag napagtanto mo ang kahalagahan ng sakripisyo ni Kristo, kung gayon ay pahalagahan mo ang kanyang ginawa sa krus. Uulitin ko, kaibigan. Ulitin ko. Kapag naintindihan mo o napagtanto mo ang kahalagahan ng sakripisyong ginawa ni Kristo, kung gayon ay pahalagahan mo ang kanyang ginawa na humalili siya sa atin para siya ang mamatay at sa kanyang kamatayan ay binigyan tayo ng benepisyo, kaligtasan ng ating buhay. Buhay na walang hanggan. Ngayon, kaibigan, kapatid, ang kasalanan at ang mga epekto ng kasalanan at ang mga bunga nito ay wala ng kapangyarihan sa atin na nananampalataya kay Kristo. Dahil sa kamatayan ni Kristo at dahil sa buhay at katuwirang kanyang ibinigay sa atin, dahil sa kanyang kamatayan, malaya na tayong makapaglilingkod sa Diyos at mamuhay para lang sa Kanya. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang ating buhay ay para na lamang sa Diyos. Tinanggap ka na ngayon, kasama mo na ang presensya ng Diyos. Sa Kanyang kamatayan, nahati yung makapal na kortina from top to bottom. Na dati ang mga tao ay hindi nakakapasok sa Holy of Holies at yung mga piling tao lamang ang nakakapasok doon upang magrepresenta sa atin sa presensya ng Diyos. Subalit, dahil sa kamatayan ni Kristo, wala na pong hadlang sa tao at sa Diyos. Ang tao ay hindi na malayo sa Diyos, kundi ang presensya ng Diyos ay kasama na ng tao nung si Kristo ay namatay sa krus. Malaya na tayo, kapatid, kaibigan. Tinanggap ka na ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay nasa atin na. Lahat ng yan ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Ngunit bilang resulta ng kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo, the death, the burial, and the resurrection of Christ, ang benepisyo nito ay kaluwalhatian o glory na dating nawala. Pero because of the death, the burial, and resurrection of Christ, the glory of God that was lost long before ay muling ibinigay at ibinalik sa atin. Dinala ka sa buhay na iyan ng kaluwalhatian nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Na ang buhay mo ay isinuko mo. Nanampalataya ka to those who believe in Christ have everlasting life. Buhay tayo sa kasunod na kaluwalhatian at kagandahan ng kanyang sakripisyong ginawa para sa atin. Siya ang humalili sa atin. Ang ating buhay ay pataas at pagsulong at ang liwanag ay lalong magniningning sa ating buhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, kaibigan, dapat mo mapagtanto at maintindihan at maunawaan ang benepisyo ng kamatayan ni Kristo sa krus ay ang pagbibigay sa atin ng buhay at ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang bunga dulot nito ay buhay na walang hanggan. Kalusugan sa lahat ng aspeto ng buhay, kayamanan, kasaganaan, kaalwanan, at marami pang iba na mabubuting bagay. Sinasabi ng Romans, all things works together for good.
Ang lahat ng mabuti ay siya lamang nais ng Diyos. Walang masama na ninais at ginusto ang Diyos para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang lahat ng gusto ng Diyos ay mabuti because God is good and He is good all the time. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat tayo, pagpalain tayo ng Diyos sa paggunita natin sa Kanyang dakilang ginawa o ang tinatawag ng maraming Holy Week, Semana Santa o mahal na araw. Pero sa ating mga Kristiyano, ito po ay the death, the burial, and the resurrection of Christ. And because of that, nagkaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. At ang buhay at ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ni Kristo. God bless you. God bless you. Hashtag si Jesus ang bida. Ito po si Pastor Pio Sanchez.